Praise the Lord. And we see new faces sa umaga po na ito. No? Sa mga bago po, welcome home dito sa COG Parian, Calamba. At laging desire ng aming mga puso, hindi lang yung lamig ng aircon yung maramdaman ninyo, kundi yung warmth ng pag-ibig ng ating Panginoon. Minsan ko pa kayong tatanungin, excited na ba kayong makinig ng Word of God? Magsabi ng Amen. Ako man, excited akong i-share yung Word of God for this morning. And actually, itong message na i-deliver ko for this morning, napahapyawan ko na ito ng isa sa mga midweek service yung nabigyan ako ng pagkakataon na mag-preach dito. Pero hindi naman lahat nakaka-attend ng revival night. Bakit kaya hindi nakaka-attend? Di ko alam yung reason. Siguro may mga work or yung mga nag-aaral, late na talaga nakaka-uwi sa bahay. Pero kung wala naman kayong ginagawa kapag araw ng Miyerkules, anong oras? 7 p.m. Kita-kita tayo dito. Magpa-revive tayo kay Lord. Mas enjoy natin yung presence ng Panginoon. So hindi lang every Sunday ang gawain, sa kalagitnaan ng linggo, napakasarap na nakikita-kita tayo dito. At sineselebrate yung kabutihan ng Lord sa ating mga buhay. Way back 2016 or 2017, nag-apply, natanggap sa isang BPO company or Business Process Outsourcing Company. Sa madaling term, mas kilalang term natin, call center. At yung account na hinandle ko doon is telco account. Telecommunication account. Dito sa Pilipinas, yung example ng mga telco account is PLDT, Globe, Smart, at marami pa sigurong iba sa panahon ngayon. Meron ng mga bagong SIM cards like Gomo, Dito, at kung ano-ano pang mga bago. Yan yung naging account ko doon sa first voice call center na aking pinasukan. At maraming iba't ibang uri ng account sa call center. Merong telco account, healthcare account, travel account, financial account, at iba't iba pang mga accounts. Pero kalimitan, kapag binabanggit ang telco account, yan daw yung isa sa pinaka-toxic na account na meron dito sa Philippines. Pero kung ako tatanungin nyo, para sa akin, ano yung pinaka-toxic? Mas toxic siguro ang account ng mga operator sa 911. Why? Kasi life and death situation. Yung hinahandle nila, grabe yung trauma nila kapag nakikipag-usap sila doon sa mga tumatawag sa kanila na nasa ganong kalagayan. Pero dito sa Philippines, yung telco ay isa daw sa toxic account. When we say toxic, alam natin sa literal sense, ang ibig sabihin nito lason or nakalalason. Pero sabi dyan, in a non-literal sense, toxic describes situations, behaviors, or environments that are harmful or detrimental to someone's well-being or mental health. For example, toxic behavior. Yan yung common nating naririnig, di ba? Ang pangit ng ugali niya, toxic yung ugali ng kapitbahay ko, toxic yung ugali ng aking katrabaho. It refers to actions that negatively affect others. Example pa, toxic workplace, isang workplace, working environment na hindi magandang pagtrabahuhan kasi nga, una, toxic yung mga kasama mo. It indicates an unhealthy working environment. Ang tanong, bakit ba nagiging toxic yung tawag specifically sa telco account, sa telecommunication account? Una, define muna natin yung tinatawag na call center. Basic definition lang yan ng call center. Di ba sa call center, minsan nawawala yung letter T. And a call center is a service operation where customer service representatives handle inbound and outbound calls to assist customers with inquiries, support, or sales. It's designed to manage large volumes of phone interactions efficiently, providing help and resolving issues for businesses and their clients. Yan yung basic definition ng tinatawag na call center. Balik tayo dun sa question ko kanina, bakit tinatawag na toxic ang telco account? Maraming reasons, pero bibigyan ko kayo ng 3 reasons. Una, tinatawag na toxic ang isang account, specifically ang telco accounts, because of its challenging tasks. Sabihin ng lahat, challenging. Yan, pinaganda ko lang, sa madaling salita, mahirap yung tasks. Mahirap yung telco account. Why? Ang daming kailangang sauluhing jargons, terminology sa telco account. Kailangan sauluhin mo yung mga plans nila, services nila,
kailangan magaling kang mag-navigate ng mga tools na ite-train sa inyo. So I use the word challenging kasi alam niyo po sa call center, pinapractice dito yung positive scripting. As much as possible, kahit negative yung statement, negative yung sasabihin mo kay customer, gagawan mo ng paraan para magtunog positive. Positive scripting. Alam nyo, napakagandang i-apply niyan sa buhay nating mga Kristiyano. Like for example, paghayo every Saturday, ginagamit mo yung term na, ayokong humayo, brother Ren, kasi mahirap mag-share ng Word of God. Mahirap mamigay ng tracts kasi dinededma ka, nakaka-hurt ng feelings. Instead of using the word mahirap, use positive word or positive scripting. Sabihin mo, challenging mamigay ng tracts. Challenging mag-share ng Word of God. And with that, masasabi mo, challenge accepted. So bilang Christian, napakaganda na pinapractice natin yung positive scripting, positive declaration, positive confession bilang isang Kristiyano. So yun yung isang reason kung bakit naging toxic ang telco accounts dahil mahirap yung account. Sumunod, sinasabing toxic dahil una given, maraming toxic na colleagues. Maraming toxic na katrabaho. Relate ka ba dito? Minsan sinasabi natin, i-resign na ako, apply na ako sa iba kasi toxic tong bisor ko, toxic tong boss ko, toxic tong mga katrabaho ko. Why? Pag lumipat ka ba sa ibang company, wala bang toxic doon? Di ka sure, baka mas doble pa doon yung haharapin mo. Kaya kapag ganyan yung sitwasyon mo, pray muna kay Lord. Mamaya, nilagay ka pala ni Lord dyan dahil may purpose. Ikaw pala yung mag-share sa kanila ng Word of God. Pero hindi ko ini-invalidate yung nararamdaman ninyo. Kung alam mo talaga na this is not healthy for your health, for your mental and emotional, di tsaka ka lumipat ng company kapag naipag-pray mo ng mabuti kay Lord. Nagiging toxic ang telco accounts dahil sa mga toxic na customers. Bakit? Ang tumatawag sa telco accounts, kalimitan dyan, hindi masasaya. Kalimitan dyan, galit. Alam niyo kung bakit? Dahil hindi nila na-enjoy yung mga services na dapat ine-enjoy nila. Like for example, nagbabayad sila ng internet plan in a month. Wala silang palya. Tapos biglang mawawalan sila ng internet connection. Nakakalungkot. Work from home ka, no? Bigla ka mawawalan ng internet connection. Ate Jan Jurs and Kuya Rek, naranasan nyo na ba yun? Biglang magda-down yung internet, naka-work from home ka. Magiging masaya ka ba pag ganun yung naranasan mo? No. Talagang madi-disappoint ka, nagbabayad ka ng maayos, anong gagawin mo? Tatawag ka sa customer service. Siyempre, hindi ka masaya. Talagang sasabihin mo yung disappointment mo sa kanila. Tapos pag tumawag ka, ang marireceive mo lang for 30 minutes, background music. Wala nagpipick up na customer service. Anong gagawin ng mga Pilipino? Magpo-post sa Facebook. PLDT, Converge, nagbabayad kami ng maayos. Ratatatatat, at kung ano-ano pang mga sasabihin sa social media. Ganon din yung nararanasan ng mga nasa ibang bansa. Kasi US account yung hinandle ko noon. Galit sila. Talagang makakaranas ka dyan ng iba't ibang klase ng swear words, profanity, pagmumura. Tapos pag natunugan ka pa nila na, this is not a native speaker ng English. This is a Filipino or an Indian or kung saan mang bansa ito, makakarinig ka ng mga racist remarks. Sasabihin sa'yo, you guys are scammers. You Filipinos are monkeys. Mga masasakit na salita yung marireceive mo. Mula doon sa mga customers na galit dahil hindi nila nare-receive yung maayos na serbisyo na dapat na-enjoy nila. So, yan yung isang reason kung bakit nagiging toxic yung account dahil sa mga galit na customers. Pangatlong reason, possible reason, bakit nagiging toxic ang isang telco account, call center account. Dahil sa large volumes of calls. Yung tipong, anong termino doon? Queuing. Sunod-sunod yung pasok ng calls. Pagkasabi mo pa lang, thank you, have a great day. Kababa pa lang ng call, ring-ring na agad. May papasok na agad, hindi ka pa nakakainom ng tubig, hindi ka pa nakakahinga ng maayos, hindi mo pa na-absorb yung unang calls, meron na naman tuloy-tuloy yung pasok ng calls. As if parang unlimited calls yung nare-receive mo sa araw na yun. Nakaka-toxic yun, nakakapagod po
yung ganoong kalagayan. And these are the possible reasons kung bakit yung mga call center agent na-exhaust, nababurn out, napapagod, nagkukwit, nagre-resign sa kanilang trabaho dahil sa toxicity, hirap ng kanilang account. Pero praise the Lord. Sabi ng lahat, praise the Lord. Why? Every day, ang Diyos nating pinaglilingkuran nakaka-receive ng unlimited calls. Pero si Lord, hindi dumadaing. Hindi nagre-reklamo. Higit sa lahat, praise God, hindi nagkukwit at hindi nagre-resign ang ating Panginoon. Masaya po ba tayo na hindi tayo nire-resignan at iniiwanan ng ating Diyos? Magsabi ng malakas na amen. Kahit unlimited calls yung kanyang nare-receive. Ang title ng ating message for this morning, hindi only alls. Letter C yung telephone logo. Only calls. Let us close our eyes and we are going to pray. Hallelujah, Jesus. Heavenly Father, in the name of the Lord Jesus Christ, we thank you and we are grateful sa pagkakataon na karating kami ng payapa at ligtas dito sa loob ng iyong sanctuary. Ginising mo kami sa araw na ito, Panginoon, mula sa aming pagkakatulog at pagpapahinga kagabi sapagkat gusto mo kaming busugin ng iyong mga salita. Kaya naman, Panginoon, mananatili po kaming gising, mulat ang aming mga mata, bukas ang aming mga pakinig, higit sa lahat, bukas ang aming mga puso sa pagtanggap ng iyong mga salita na ang hatid po sa amin ay comfort, pagtuturo, pagtutuwid, transformation na nanggagaling po sa iyong mga salita. Upang lalabas kami, Panginoon, sa sanctuary na ito, dala-dala, baon-baon sa buong linggo, Panginoon, ang Word of God na magagamit po namin sa anumang haharapin po namin sa araw po ng bukas. Anumang kakulangan sa preparation na aking ginawa, Panginoon, kung may kakulangan man, ikaw po ang kumumpleto at yung glory mo ang makita po ng ng mga kapatid na makikinig ng Word of God at hindi po ako, Panginoon. We give you all the glory, the highest praise, and the reverence that you deserve. In Jesus' name and all say, Amen. Minsan pa nating palakpakan ng ating Panginoon. And kahit unlimited yung calls na nare-receive ng Diyos na ating pinaglilingkuran, siya ay patuloy na nakikinig. Yan yung una. Kahit unlimited calls yung nare-receive ni Lord every day, from billions of Christians dito sa ibabaw ng globe, siya ay patuloy pa rin nakikinig. Yes, nakakatuwa and very positive na mabanggit na ayon sa statistics, there are billions of Christians dito sa ibabaw ng mundo. Pero kung ikukumpara natin yung ratio niyan sa bilang ng mga hindi pa Christians, bilang ng mga hindi pa mananampalataya ng Diyos, maliit po ang bilang ng mga Kristiyano. Pero ganun pa man, kahit yung billions of Christians na yon, sabay-sabay tumatawag sa ating Panginoon, si Lord, kaya niyang pakinggan yung prayers ng billions of Christians. And I hope talagang yung billions of Christians na yon ay talagang tumatawag sa Panginoon. Mas maraming tumatawag kay Lord, mas masaya yung kaniyang puso. You know why? Dahil ang pagtawag sa Panginoon through prayer ay pagpapakita ng pagdepende natin, pangangailangan natin sa Panginoon. Lahat po ng naririto, may iba't iba tayong pinagpe-pray sa Panginoon. May iba't ibang content yung prayer ng bawat isa sa atin. Yung iba dito, ang pinagpe-pray nyo, healing, kagalingan, if not for yourself, maybe for your friends, loved ones, or sino mang importante sa buhay mo. Yung iba dito, ang pinagpe-pray financial, dahil nakakaranas ng kagipitan financially. Yung iba dito, ang content ng prayer nila, pinagpe-pray nila, restore a broken relationship, ng mga nasirang relasyon sa loob ng pamilya, pagkakaibigan, pinagpe-pray ninyo sa Panginoon. Yung iba dito, pinagpe-pray exam nila sa school. Yung iba dito, pinagpe-pray nila makakilala yung pamilya nila sa Panginoon. So magkakaiba yung content ng prayer natin. But if we are going to summarize all those contents of prayers, it all boils down sa iisang phrase lang naman. Kahit magkakaiba tayo ng content, iisa yung tinutukoy natin kay Lord. Kung isa-summarize natin yung mga prayers natin, ang ibig sabihin lang nun, Lord, I need you. Kaya mas maraming tumatawag sa Panginoon, mas masaya yung kanyang puso. Kasi pagpapakita yun na maraming nangangailangan sa akin. Kaya maraming tumatawag sa akin. The question to each and every one of us, nagpe-pray ka pa ba sa Panginoon? If you are not praying anymore sa Diyos, hindi ka na tumatawag sa linya ng Diyos,
para mo na rin sinasabi indirectly, Lord, I don't need you anymore. Mabigat po yun. Isang delikadong bagay yung hindi na po natin makita yung pangangailangan natin sa Diyos. Masama man, mabuti man yung pinagdadaanan mo, we always need the Lord. Pwede bang sabihin nyo yan ng buong puso, Lord, I need you. Ready, start. Sa Tagalog naman, Panginoon, kailangan po kita. Kapag tayo nagpe-pray, pagpapakita yung Lord, kailangan ko po ang tulong na nanggagaling sa iyo. Yes, may pera ako. Yes, kasama ko mga mahal ko sa buhay. Pero hindi enough ang mga bagay nito. Kailangan ko pong tumawag sa iyo, Panginoon. Kailangan kita sa aking buhay. Pagpapakita yan ng humility. Nasaga ng ating sarili, marami tayong hindi kayang gawin. Kaya kailangan nating tumawag sa ating Panginoon. Can we say amen? Yeah, so the more callers yung nare-receive ni Lord, mas masaya yung kanyang puso. Ito wrong idea. Hindi na ako magpe-pray kay Lord kasi yung pinagpe-pray ko, yung content ng prayer ko is very petty, very mundane, mababaw. Narinig ko yung katabi ko dito sa church, ang pinagpe-pray niya patungkol sa cancer. Ako, pagpe-pray ko lang, broken-hearted ako kasi nabasted ako. Hindi na lang ako magpe-pray. Kasi baka siya yung ipaprioritize ni Lord. Hindi po ganun yun. Huwag mong ikukumpara yung chapter ng buhay niya sa chapter ng buhay mo. Kahit gaanong kapeti sa POV mo, sa pananaw mo, yung pinagpe-pray mo kay Lord, sabihin mo pa rin sa Panginoon. Hindi i-invalidate ni Lord ang laman ng prayer mo. Ang gusto ni Lord, sabihin mo sa Kanya kung ano talaga yung nararamdaman mo. Kung natin ikukumpara na si Lord, ang papakinggan niya lang, mabibigat na pinagdadaanan lang, no. Wala pong favoritism ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Can we say amen? Praise God. Sa call center po, no? Pag maraming calls, especially kapag may mga engranding events or occasions, balik tanaw tayo during mga year 2000. Nung hindi pa masyadong patok ang social media, talagang na-utilize pa natin na ma-maximize natin ang cellphone, text messages, SMS, and calls. Makaka-relate dito yung mga medyo may kaedaran ko siguro or mas matatanda sa akin. Kapag sumasapit ang Christmas and New Year, diyan nagkakaroon ng tinatawag na traffic jam sa system. Di ba paunahang mag-subscribe sa unlimited text and unlimited calls. Kasi pag umabot ng midnight, alam mong hindi ka na makakapag-register. Or yung greetings mo na ite-text mo, failed lagi kasi nagkakaroon ng traffic jam sa system. Tapos mahirap nang kumontak sa customer service. Anong marireceive natin lagi? Sabihin sa'yo, all circuits are busy now. All lines are busy now. Pero si Lord, kahit maraming tumatawag sa Kanya, hindi niya inipaparamdam sa'yo na, Nak, busy ako, mamaya ka, hindi ka priority. Dito ako. Ang pa-priority ko, itong mga nasa hospital, ang bibigat ng pinagdadaanan nito. Life and death situation. Ikaw, pinagpe-pray mo lang, Nak, ano lang naman exam lang naman yan Hindi po ganun si Lord. Hindi niya lalangin yung anumang pinagpe-pray natin sa Kanya. Hindi niya ipaparamdam na busy siya sa ibang mga bagay para hindi Kanya pakinggan. Natutuwa po ba tayo na may ganun ang character ni Lord? Hindi siya kagaya ng mga call center na konti lang yung kayang i-accommodate na tawag. Si Lord, kahit sabay-sabay tayong mag-praise sa Kanya, kaya niyang pakinggan yung prayers nating lahat. How? Brother, paano ginagawa ni Lord yun? Sabay-sabay tayong magpe-praise sa Kanya? Hindi ko alam kung paano sasagutin yan. Balik tayo dun sa lagi kong sinishare. Taglay niya yung 3 omni qualities. He is all-powerful, He is all-knowing, He is everywhere. Taglay niya yung omni qualities. Tayong mga tao, meron tayong limitations when it comes to kakayanan and skills. Si Lord, He is limitless. The Lord that we are serving here in COG Parian, Calamba is an unlimited God. Kaya kung magiging question sa'yo, paano niya pinapakinggan yung prayer ng sabay-sabay? Diyos ang nakakaalam. Pero maging malinaw sa atin, kaya niyang pakinggan ang prayers natin sabay-sabay. Nung pinrepare ko tong message na ito, matagal ng taon, nag-research ako kung ilang bansa ba
yung meron dito sa ibabaw ng earth. Sa huling research ko, there are 194 universally recognized countries sa ibabaw ng globe, sa ibabaw ng mundo. 194, madami po yun. Hindi ko alam kung nadagdagan na yung bilang ng mga bansa ngayon. Pero si Lord, hindi siya mag-schedule. Ilang beses ko na rin yung binanggit dito, no? Sabihin ni Lord, dapat hinay-hinay lang, mahina ang kalaban. Hindi po ganun si Lord. Sabihin niya, papakinggan ko muna alphabetically, Afghanistan, Armenia, Australia, kawawa yung Zimbabwe. Kawawa yung Philippines. Ang layo pa. Kung nakaschedule si Lord ng pakikinig ng prayer, si Lord hindi po ganun. From A to Z, kahit sabay-sabay mag-pray yung mga Christians dyan, kayang pakinggan ni Lord, kaya niyang i-accommodate, kaya niyang i-receive yung mga calls na ibinibigay natin sa Kanya. Basahin natin yung isang pangyayari sa Old Testament, sa buhay ng mga Israelites. Alam natin yung mga Israelites sa Old Testament, sila ay naalipin sa bansang, parang di sure Yan, nagbabasa pa ba tayo ng Bible? Yan, sa bansang Ehipto, sa bansang Egypt. Naalipin sila doon for hundreds of years, napakaraming taon. At kapag sinabing alipin, inalipin, talagang kinawawa, understatement, yung salitang inalipin, talagang kinawawa sila, talagang halos parang hayop yung turing sa kanila. Nagtatrabaho sila, tapos nilalatigo sila, mga mapapanood natin sa mga pelikula. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, sa pangunguna ni Moises, na nakalaya sa pagkaalipin yung mga Israelites, yung mga Hebreo. Pinalaya sila, pinatakas na sila ni Pharaoh. Si Pharaoh, siya yung nagsisilbing parang king doon sa Egypt. Pinatakas siya, hindi dahil nahabag siya, kundi dahil dumating na yung maraming salot sa kanilang buhay. Yung ultimate na naranasan nila na matay yung mga firstborn, mga panganay ng mga Egyptians. Dahil ganun yung naranasan niya, siguro sabi niya, gamitin ko yung term, hindi naman Christian, itong si Pharaoh. Magsilayas na kayo dito, mga Israelita. Dahil sa inyo, nagkanda malas-malas ang buhay namin. Hindi namin kayo kailangan. Tsupi. So pinaalis yung mga Israelites. Exodus 14 verse 10, as Pharaoh approached, the Israelites looked up and saw that the Egyptians were coming after them. Terrified, the Israelites cried out to the Lord. Yes, pinatakas sila ni Pharaoh, pero possible habang siya nakaupo sa kanyang trono, nagme-meditate siya, na-realize niya, hala, pinatakas natin yung mga Israelites. Sino nang aalipinin natin? Sino nang gagawin nating utusan? Alam nga naman kapwa natin Egyptians, hindi pwede. Habulin natin sila, alipinin ulit natin sila. Hindi po pwedeng tatakas sila. Nagkaroon ulit ng pagbabago sa kanyang isipan. So, hinabol ni na Pharaoh kasama yung kanyang mga soldiers, yung mga Israelites. So, malayo pa lang, siguro naririnig na ng mga Israelites yung yabag ng mga kabayo, yung gulong ng mga chariots, yung ingay ng mga soldiers na humahabol sa kanila. Narinig nila yon, nakita nila mula sa malayo, kaya sinidlan sila ng matinding takot. Sa Bible po, ang figure numbers population ng mga Israelites na mababasa natin, 600,000. Pero hindi po yun yung totality ng population ng mga Israelites na tumakas at naglakbay sa desert. Kasi sa Bible, kung mapapansin ninyo, hindi sinasama ang bilang ng babae at bilang ng mga bata. Like for example, nagpakain si Jesus ng 5,000 men. Hindi kasama doon ang babae, hindi pa kasama doon ang mga bata. So ayon sa mga historians, ang possible count, population ng mga Israelites na naglalakbay sa desert, tumakas sa disyerto, tumakas sa Ehipto nung time na yan ay umaabot ng 2 million. So millions yung bilang ng mga Israelites na tumakas. Takot na takot sila dahil nakikita nila paparating na yung mga soldiers ni Pharaoh. Verse 11, they said to Moses, did you bring us out into the desert to die because there were no graves in Egypt? Ano Moises, dinala mo ba kami dito sa disyerto para dito na kami mamatay? At dito na kami ililibing? Kasi walang allotted cemetery for us doon sa Egypt. Kaya dinala mo kami dito na kami mamamatay. Look what you've done by bringing us out of Egypt. Tingnan mo yung ginawa mo. Sinama-sama mo pa kasi kami dito
Sinisisi nila si Moises. Verse 12, "Didn't we tell you in Egypt?" Di ba sabi namin sa iyo nung nasa Egypt, nung ini-encourage mo kami na tatakas na tayo, sabi namin sa iyo, pabayaan mo na kami, leave us alone, let us go on serving the Egyptians. Okay na kami, comfort zone na namin to, na inaalipin kami dito sa Egypt. Sanay na kami na pinapahirapan kami dito. Pero talagang in-encourage mo kami na sumama. Tingnan mo yung naranasan natin ngayon. "It would have been better for us to serve the Egyptians than to die in the desert." Mas mabuti pa sa amin alipinin, alilain kami sa Egypt kaysa mamatay kami dito sa disyerto. Nung binabasa ko yan, nakita ko yung kalagayan natin bilang Christian. Maaaring hindi ikaw, pero may mga gantong Christians. Nung sila tumanggap sa Panginoon, pinalaya sila ng Panginoon sa pagkaalipin, parang doon nila napansin na, ba't ganun? Nung nagsiserve ako kay Lord, sunod-sunod ang problema. Sunod-sunod ang pagsubok. Bakit ganun, Lord? Naglingkod lang ako sa iyo eh. Ba't ngayon sunod-sunod yung nararanasan kong problema? Ayoko na maglingkod sa iyo. Babalik na lang ako sa dati kong buhay. Nagiging ganun yung kalagayan natin, parang mga Israelites doon sa desert. Pero alam niyo po, Kristiyano ka man or hindi ka Kristiyano, pareho lang yan na may mararanasang problema at pagsubok. Wala namang ipinangako si Lord Jesus Christ na pag sumunod kayo sa akin, naging mananampalataya ko kayo, exempted na kayo sa trials, sa mga problema. Wala pong ganong false promises ang Panginoon. Never nagbibigay ng false promise ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Agree? Can we say amen? Praise God. Ang kaibahan nun, pag ikaw mananampalataya na ng Panginoon, nakaranas ka ng problema, alam mong meron kang kakampi. Meron kang lalapitan, meron kang tatakbuhan, alam mong merong makikipaglaban para sa iyo. Unlike kapag wala kang Kristo sa buhay mo, ewan ko kung kayanin mo ang buhay na wala kang Jesus Christ na tinatawagan sa buhay mo. So ganun yung naging complaint nitong mga Israelites kay Moises. Pero balik tayo dun sa verse kanina, sa unang verse, sa verse 10. Sabi diyan, "The Israelites cried out to the Lord." Yung ibig sabihin ng cried diyan sa Bible Dictionary is called. Tumawag sila sa Panginoon. Can we imagine that? Millions of Israelites, millions of believers of the true and living God, sabay-sabay tumatawag sa Diyos. At yung millions of Israelites na yan, magkakaiba pa yung content ng prayer. Yung pagtawag nila sa Diyos. Possible yung iba dyan, ang sinasabi kay Lord, "Lord, tulungan mo po kami. Hindi po namin kaya to. Malapit na po kaming abutan ng Israel, ng mga Egyptians." Which is good. Pero tiyak yung iba dyan, parang galit na customer. Ang tawag pala sa galit na customer sa call center ay mga irate customers. Sabi ng lahat, irate. I-R-A-T-E. Siguro from the word ire. Galit, nanggagalaite. Siguro yung ibang Israelites, irate customer nung tumawag kay Lord. "Lord, bakit ganito? Kasalanan mo to, Lord eh. Kung hindi mo lang sana to kinausap itong si Moises, at itong si Moises ay hindi nagmagaling, hindi sana kami nakakaranas ng ganito." Sigurado maraming irate callers yung tumawag sa Panginoon that time. So magkakaiba yung content ng millions of Israelites na tumatawag kay Lord ng time na iyan. Isa pa sa realization ko dito, no, yung dalawang tao, naranasan nyo na yun, may kausap ka. Tapos may dalawang tao sabay nagsasalita, sabay kang kinakausap. Kanino ka magbibigay ng attention? Hindi mo alam. Nagkakandalabo-labo yung mga thoughts. Imagine mo, millions of people sabay-sabay tumatawag sa Panginoon. Pero kaya tayong intindihin, kaya silang unawain ni Lord kahit magkakaiba yung kanilang content. At nung time na yan, kahit marami sa kanila galit kay Lord dahil dun sa nararanasan nila, sinisisi nila ang Panginoon, ang Diyos pwede namang magbingi-bingihan eh. Pwede niya sabihin, sinisisi niyo ako, hindi ko kayo pakikinggan. Bahala kayong abutan ng mga Egyptians. Pero si Lord, kahit maraming naninisi sa Kanya, irate callers, hindi po siya nagbingi-bingihan. Sumunod na verse. Verse 13, Moses answered the people. Sumagot si Moises sa kanila, "Don't be afraid. Stand still and see what the Lord will do to save you today. You will never see these Egyptians again." Verse 14,
yung verse na yan, napakasarap angkinin. Angkinin mo yung verse na yan. Kung meron kang mga battles ngayon, napakasarap angkinin ng verse na yan. Ibig sabihin ng angkinin, gagawin kong totoo sa akin, panghahawakan ko ang verse na ito. Sabi ni Moises sa kanila, the Lord is fighting for you. The Lord is fighting for us, so be still. Magkaroon kayo ng kapayapaan. Kahit ganyan, mukhang malapit na yung mga Egyptians, the Lord will fight for us. Yan yung kaibahan natin sa mga walang Jesus Christ sa buhay nila. Walang makikipaglaban para sa kanila. Pero ikaw bilang anak ng Diyos, alam mong meron kang tatay, Heavenly Father, na makikipaglaban sa iyo. Pero dapat, hindi lang si Lord dapat yung nakikipaglaban. Dapat pinaglalaban mo rin yung pananampalataya mo. Laban kay Satan. Amen. Praise of the Lord. Sumunod, kahit unlimited calls yung nare-receive ng Panginoon, una kong binanggit kanina, kahit unlimited calls, siya ay patuloy na nakikinig. Kahit unlimited calls yung nare-receive ni Lord, He is giving answers accurately. Ang tugon ng Panginoon, kahit unlimited calls yan, laging tumpak, laging wasto, laging tama yung ibinibigay na katugunan ng Panginoon. Sa call center, kapag parang unlimited calls yung nare-receive, nakakarindi, nakakaranas ng ear fatigue. Napapagod yung pakinig mo sa ang daming calls eh. At dahil dyan, apektado yung performance ng mga call center agent. Minsan, hindi na nila naibibigay yung accurate answer doon sa concern ng tumawag sa kanila. Like for example, tumawag, hello, yung phone ko nagahang, bagong bili ito. Ang dapat lang palang gawin, basic troubleshooting lang. Turn off mo lang yung phone mo, hintayin mo ng 5 minutes, then buksan mo, okay na yan. Eh dahil nga, may ear fatigue ka na dahil sa unlimited calls na nare-receive mo, hindi na accurate yung binibigay mong sagot. Ang binibigay mong sagot, sige po, i-format natin. Borado, lahat. Samantala ang kailangan lang palang gawin, iti-turn off lang pala yung cellphone. At kapag unlimited calls yung nare-receive ng mga call center agent, alam niyo yung mga call center agent, nagiging mga ninja. Bakit nagiging ninja? Di ba tanda ko ito si Ma'am Ami may call center dati. Marami dito nag-work doon. Meron kayong naging ninja dito na nag-work sila kay Ma'am Ami. Naging sabihin ng ninja, gumagawa ng mga ninja moves. And I myself, admittedly, guilty ako sa bagay na yan. Guilty ka ba doon? Ka-work ko siya dati eh. Sa non-voice yon, transcriptionist kami dati, Australian account. Nakikita namin yung mga ka-work namin, petics, yung gamit ng termino petics. Kami busy, takata kami sa keyboard, tapos sila parang walang ginagawa. Yun pala, hinuhugot yung LAN cable para walang internet, walang papasok na voicemail. Eh, syempre ikaw, nagtatrabaho ko ng maayos, hindi naman ako Christian nung time na yon. Sabi nga nila, if you cannot beat them, join them. Huwag mong gagayahin bilang isang Kristiyano. Hindi ako Christian nung time na yun. Ganun ang ginagawa namin. Binubunot namin yung LAN. Walang pumapasok. Makikita mo yung floor, umiingay. Bakit? Walang nagtatrabaho. Kapag medyo nakailang minutes na, di balik ulit yung LAN, tsaka lang papasok yung mga voicemail. Yung iba naman, ang technique, may daladalang candy wrapper sa production floor. Anong ginagawa sa candy wrapper? Pag hindi nila maintindihan yung concern ng customer, mahirap yung concern or mahirap yung accent ng customer. Like for example, lola or lolo, ang hirap intindihin, magsalita. English na nga, tapos ang hirap pa nung accent. Ginagawa ng ibang agent, lalabas yung candy wrapper, kukuskus yun sa microphone para kunwari, choppy, merong internet interruption. Siyempre, si customer sa kabilang line, upset, mabubwisit, mayayamot, idadrop yung call. Eh di tapos, yung call avoidance. Wag tularan. Amen. Hindi po yan gawaing pang-Kristiyano. And sana walang naging ninja dito. Dun sa call center ni Ma'am Ami noon. Si Lord,
salamat sa Panginoon. Ang Diyos na pinaglilingkuran natin hindi ninja. Kaya huwag ka rin magiging ninja. Hindi ka ninja. Ikaw ay Christian. Amen. Kristiyano po ba ang mga naririto? Magsabi ng malakas na amen. Ayan, hindi po tayo mga ninja. Pero salamat sa ating Panginoon, hindi siya ganon. Kahit napakaraming calls yung kanyang nare-receive, unlimited calls, He is giving accurate answers. Isa pang pangyayari nung nasa telco account ako, may tumawag na matandang lalaki. Galit na galit siya nung na-receive ko yung call. Sabi niya, meron daw siyang modem, internet, na hindi naman niya nagagamit dahil matanda na siya. Hindi niya daw kailangan ng internet. Pero dahil dun sa sales representative na para feeling niya na scam siya, kaya yes lang siya ng yes. Dun sa in-offer sa kanya hanggang sa dumating yung modem, na need niya palang bayaran monthly. Hindi niya alam. Gusto niyang ipa-cancel. Ako, hindi ako magaling makipag-usap nung time na yon. Wala akong masyadong experience sa call center. Sabi ko, sige, mag-isip na lang ako ng maisasagot. Sabi ko, okay, thank you very much for waiting, for patiently waiting, ganyan. Kahit wala ka namang ginawa talaga, nag-mute ka lang naman talaga. Gusto mo lang magpahinga. Sabi ko, sir, I have a good news and bad news for you. What do you want to hear first? Sabi niya, okay, let me hear the good news. The good news is, I can cancel that modem. Pwede ko na i-cancel, hindi ka na magbabayad, monthly, wala ka nang babayaran. Sounds good, sabi ni customer. So what's the bad news? Sabi ko, the bad news is you have to pay for the early termination fee. Kailangan bayaran yung malaking amount kasi gusto mong ipa-cancel yung modem. Lalong na bad trip yung customer nung time, hindi accurate yung answer na ibinigay ko sa kanya. Pero si Lord, laging accurate yung sagot ng Panginoon sa pagtawag natin sa Kanya. Verse 15, then the Lord said to Moses, why are you crying out to me? Tell the Israelites to start moving. Sabi ng Panginoon, Moises, bakit ka ngawa ng ngawa sa akin? Ba't ka atungal ng atungal? Sabi mo sa mga Israelites, start moving. So possible, huminto na sa paglakad yung mga Israelites. Yan yung na-realize ko nung binasa ko yung verse na yan. May mga pagkakataon, ganan din tayong mga Kristiyano. Pag nakakaranas ng pressure, nakakaranas ng problema, nakakaranas ng pagsubok, we stop moving. We stop serving the Lord. We stop praying. We stop Bible reading. We stop attending sa gawain ng Panginoon kapag nakakaranas ng pagsubok. Hindi po yung tamang response. Nag-stop sila dahil sa takot na kanilang nararanasan. Sabi ng Lord sa kanila, tell the Israelites, tell them to start moving. Yung message na pinreach ni Pastora last week, step forward. Magpatuloy lang kayo, ang layo pa ng mga Egyptians. Keep on moving. Start moving. Yan yung sabi ng Panginoon sa kanila. Next verse, raise your staff. Itaas mo yung tungkod, stretch out your hand over the sea, and I will divide the water. Yung Diyos yung naghati ng dagat. Then the Israelites will go through the sea on dry ground. Possible, no? Maisip ni Moises, anong sinasabi nito ni Lord? Ba't ganito yung instruction niya? Hahatiin niya ang dagat? That's not an accurate instruction. Hindi ganun yung inisip ni Moises. Ito yung sinabi ng Diyos, and I believe ang Diyos na pinaglilingkuran ko is accurate when He is giving instruction. Sumunod si Moises, at yun nga, to his surprise, for sure, na-surprise siya doon, at ang mga Israelites, hinati nga ng Diyos ang dagat, at doon talaga sila dumaan sa tuyong lupa. Very, very accurate ang Panginoon pagdating sa kasagutan sa ating mga pagtawag, prayers sa Kanya. Sa call center, merong 3 uri ng customers, pero 2 lang yung babanggitin ko kasi ito lang yung na-experience ko dun sa account na hinandle ko dati. 2 uri ng customers, promoters and detractors. Anong ibig sabihin yan? Unahin natin yung pula. Detractors. Sabi ng lahat, detractors. Hina. Sabi ng lahat, detractors. Ibig sabihin, unsatisfied or unhappy customer. Mga customer na hindi nasiyahan, hindi na nasyahan, hindi natuwa doon sa services na meron sila. Hindi sila natuwa sa customer service na kumausap sa kanila.
At dun sa pinagtrabahuan ko dati, after ng call, automatically nakaka-receive ang customer ng text message. Survey ang tawag. 1 to 10 yung nakalagay dun sa amin. 5 below, negative yon. Detractors ang tawag doon. Most likely, sila yung hindi magre-recommend ng services na meron kayo. Sisiraan nila yung company ninyo, sisiraan nila yung services na meron kayo. Huwag kang huwag kang gumamit ng Globe. Pangit yan, laging down yung signal. Huwag kang gumamit ng PLDT. Laging putol yung kanilang signal. Ganon yung mga sasabihin nila sa kanilang mga loved ones, sa kanilang mga kakilala. Ba't ko nabanggit yan? Maraming Christians, dati naglilingkod sila sa Panginoon. Kasama mo sila, nakaupo dyan sa monoblocks. Kasama mo sila nagtataas ng kamay, baka mas mataas pa yung pagtataas ng kamay kesa sa'yo. Mas malakas silang magpuri kesa sa'yo. Sumisigaw sila ng hallelujah ng mas malakas kesa sa sinumang naririto. Nagpapagamit sa Panginoon, tumutugtog sa Diyos, kumakanta dito sa stage, nag-share ng Word of God. Pero ngayon wala na sa paglilingkod sa Panginoon. Bakit? Possible may pinag-pray sila sa Panginoon, tapos feeling nila hindi sinagot ni Lord yung prayer nila. They are unsatisfied. They are unhappy. Ngayon sila na yung ginagamit ni Satan para sabihin sa ibang mga tao, hindi totoo ang Diyos. Ako nga dati, nagsiserve ako kay Lord. Na-experience ko yan dati sa dati kong office. Nilapitan ako ng supervisor ko. Nagbabasa kanyang Bible. Ako nga, ako dati, instrument player ako sa church namin. Hindi naman totoo ang Diyos. Can you imagine? Tumutugtog sa gawain ng Panginoon noon. Tapos ngayon, detractors na sila, spiritual detractors na sila. Atheists na sila. Hindi na sila naniniwala sa Diyos. May pagkukulang ba yung Diyos sa kanila? Hindi ba talaga sila sinagot ng Diyos? Naniniwala ako, ang Diyos hindi nagkulang sa buhay ng sino man na naririto. Possible, nagbigay ng answer ang Lord sa kanya, hindi niya lang na-recognize ang boses ng Diyos. Hindi niya lang kinilala yung instruction ng Diyos sa kanyang buhay. Why? Kasi may iba siyang ine-expect na sagot ng Panginoon. Yan po yung nakakalungkot pag nagpe-pray tayo. May sarili tayong, gusto ko Lord, ganito yung sagot mo sa prayer ko. Paano kung hindi ganun yung sinagot ni Lord sa prayer mo? Kaya nga ginagamit natin sa prayer, di ba yung, let your will be done. Ang kalooban mo, Lord, yung makapangyari. Yes, maganda naman tong kalooban ko, but I believe mas maganda, Lord, yung kalooban mo. Naniniwala po ba tayo doon? Magsabi ng amen. Sabi sa book of Isaiah, His thoughts are higher than our thoughts, and His ways are higher than our ways. Laging mas maganda yung purpose ni Lord, laging mas maganda yung plano niya para sa buhay ng bawat isa sa atin. Nakakalungkot, huwag tayong mahatid sa kanyang kalagayan. Kung feeling mo hindi pa nasasagot yung prayer na itinatawag mo kay Lord, huwag na huwag kang magiging spiritual detractor. Amen. Sinisisi nila ang Diyos. Sabi sa isang quotation ng isang man of God, napakaganda ng quotation na ito. Very profound and compelling. Do not blame God for not listening to your prayers. If you are not listening to His call to obedience, you will end up blaspheming God and accusing Him of negligence while all along you will be the culprit. You are the culprit. Sa Tagalog, interpretation ko to para mas madali nating maintindihan. Huwag mong sisihin ang Diyos kung feeling mo hindi niya pinapakinggan ang prayers mo. Kung ikaw naman mismo ay hindi nakikinig at hindi sumusunod sa kanyang mga salita. Mahatid ka sa pagsasalita ng hindi maganda laban sa Diyos at aakusahan mo siya na pabayang Diyos. Na hindi mo nare-realize ikaw pala yung guilty. Ikaw pala yung pabaya at hindi pala ang Diyos. At ang tunay na salarin dun sa accusation na inaakusa mo laban sa Diyos ay walang iba kundi ikaw pala. Inaakusahan natin si Lord, Diyos na hindi nakikinig, Diyos na pabaya, pero sarili pala natin yung tunay na ganun. Tayo pala yung pabaya, tayo pala yung hindi nakikinig.
kay Lord. Ikalawang uri ng customers, promoters. Sila yung satisfied or happy customer. Sila yung nagbibigay ng survey na 5 pataas, which is good. Most likely, sila yung magre-recommend ng service, telecommunication, sa loved ones nila, sa kaibigan nila. Oy, kung ako sa'yo, mag-converge ka kasi mas maganda to. Kung ako sa'yo, mag-smart ka kasi mas mabilis yung kanilang internet connection. Kung ako sa'yo, mag-PLDT ka kasi ang dami nilang magagandang plans na inio-offer sa PLDT. Nagiging promoter sila kahit hindi naman sila binabayaran sa pag-promote ng service or ng product na meron sila. Bilang Christians, naniniwala ko lahat ng naririto, meron tayong prayers. Hindi man lahat ng prayers natin nabigyan na ng katugunan, pero naniniwala ko may prayers tayo na tinugunan na ng Panginoon. Lahat ng tinugunan na ng Panginoon yung prayers nila na naririto, pwede bang palakpakan nyo yung Diyos? Yes, lahat tayo may pinag-pray kay Lord na binigyan niya ng katugunan. The question is, yes, we are happy, we are satisfied. Gamitin ko yung termino, customer or caller. The question is, naging promoter ka ba ng Panginoon? Did you promote Him? Nirecommend mo ba siya sa iba? Sa kaibigan mo, kakilala mo, tagal mo ng friends, hindi mo man lang pinopromote si Lord. Hindi mo lang sinasabi, oy, try mo si Lord. Ang galing-galing ni Lord. Sa Kanya ka tumawag, hindi Kanya bibiguin. Nagawa na ba natin yung bagay na yun? Bilang Christian, if you are satisfied and happy sa Panginoon, dapat pinopromote mo si Lord sa mga taong nakapaligid sa iyo. Sinasabi natin, for example lang naman to, mag-PLDT ka, ang daming magagandang plans na inio-offer. Why not sabi mo, kay Jesus Christ ka mag-subscribe. Ang dami niyang plans na inio-offer para sa buhay mo. Naniniwala po ba tayo na maraming plano ang Lord sa buhay natin? Can we say amen? Yes. Laging totoo yan. Kung ikaw wala kang plano sa buhay mo, ang Panginoon laging maraming magagandang plano para sa buhay ng bawat isa sa atin. At dahil alam natin na ang Diyos, kahit unlimited calls yung nare-receive niya, nakikinig pa rin siya sa prayer natin, sa mga calls natin, at nagbibigay siya ng accurate answer, dapat hindi po siya huli sa resort ng bawat isa sa atin. Dapat lagi siya yung number 1 na tatawagan natin kapag kailangan natin ng tulong. You are blessed na meron kang mga kaibigan. You are blessed with brothers and sisters in Christ na naging strong circle mo as a Christian. Blessing sila sa buhay natin. Pero bakit kapag tayo may pinagdadaanan, sa kanila agad tayo pumupunta? Bakit hindi muna dun sa blesser? Ba't sila yung una natin tinatawagan, yung mga blessing? Ang una mong tawagan, yung blesser. Yung mga blessing na yan, brothers and sisters in Christ, praise God, nandyan sila, but they are not available 24/7. Hindi laging naka-green yung messenger nila. They're not always active 24/7. Pero ang Diyos, na minsan ginagawa mong huli sa tatawagan mo, lagi siyang online para sa iyo. Ang mga CSR, customer service representatives, call center agents, they can take up to 50 calls in a day, average. Pag lumampas doon, mababurn out na sila. Mae-exhaust, mapapagod, mananawa doon sa kanilang trabaho. Pero ang Panginoon, kahit 50 Christians tumawag sa Kanya para kay Lord, gamitin ko yung term, no match ang number na yan sa kakayanan ng Panginoon. Kahit tayo sabay-sabay mag-pray dito, unlimited yung calls na marireceive ni Lord from us through prayers. Ang Panginoon hindi napapagod, hindi nababurn out, hindi magsasawa na pakinggan yung tawag at yung boses natin.
May mga tao minsan sawa na sa boses natin eh. Umay na sa mga hanas natin sa buhay, mga daing natin sa buhay. Kahit gaano pang ka-close mo ang isang tao, may times magkakaroon ng ear fatigue yan. Paulit-ulit naman tong kaibigan ko. Love life na naman yung broken heart na naman yung share niya sa akin eh. Nakakaumay na. Si Lord, kahit paulit-ulit mong banggitin niya kay Lord, hindi pagsasawaan ng Panginoon yung pagtawag mo sa Kanya. Hindi pagsasawaan ng Panginoon yung boses mo na laging nangungulit sa Kanya. Gusto nga ni Lord eh, na lagi natin siyang kinukulit. Pagpapakita na, Lord, kailangan kita. Wala akong mapagkwentuhan, Lord. Ikaw yung gusto kong pagkwentuhan ng lahat ng pinagdadaanan ko. Sa'yo ko gustong itawag tong concern ko. Kasi sa kaibigan ko may judgment. Kahit gaano akong ka-close. Sa'yo, Lord, walang judgment. Papakinggan mo lang talaga yung mga tawag, yung mga gusto kong idaing sa'yo. Ang Lord laging 24/7 yung kanyang linya. Tayo lang yung laging busy. But the Lord, the true and living God that we are serving here in COG Parian, Calamba, He is just waiting for you to call Him. Ulitin ko yung word. He is waiting for you to call Him. Sino tayo para paghintayin natin ang Diyos? Sino ka para pagmalasakitan ng Diyos? Sino ka para alalahanin ng Diyos? Sino ka para mahalin ng Diyos? Sino ka para pakinggan ng Diyos? Remind ko kayo kung sino tayo. Tayo lang naman yung pinag-alayan ng Panginoong Jesus ng kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo. And praise the Lord Jesus Christ because of Him, because of His name, because of His precious blood that flowed on the Calvary, may access na tayo na makatawag sa Ama na nasa langit anytime na gusto nating tumawag sa Kanya. Even if the calls are unlimited, God will not ignore you because He cares and He unconditionally love you. Siyempre, hindi ko kayo iiwanan na walang phone number. Brother, rin gusto mong tumawag kay Lord. Wala akong hotline. Dapat itong hotline ng Lord, number 1 ito sa spiritual phone book na naka-engrave sa ating mga puso. 333, not 555, 2 na. Hindi rin 666. 333. Lagi mong tatandaan ang hotline ng Panginoon. Jeremiah 33 verse 3. Call to me, saith the Lord, and I will answer you. I will tell you great and mysterious things that you do not know. Yan yung invitation ni Lord sa bawat isa sa atin. Hindi na natin kailangan magbayad pa ng mahal na load para tumawag sa Kanya because we already have the name of the Lord Jesus Christ. We can call unto our Abba Father, sa tatay natin na naghihintay ng pangungulit, naghihintay ng paglalambing, naghihintay ng pagtawag natin sa Kanya. Bago kayo tumayo, iiwan ko sa inyo yung question na ito. Sa unlimited calls na nare-receive ni Lord every day, isa ka ba sa mga callers? And I hope, yes, yung sagot natin dyan. Yes, Lord, gusto ko sa unlimited calls na marireceive mo everyday. Isa ako sa kasama dun sa mga mangungulit sa'yo. Which means, isa ako sa laging magpe-pray at tatawag sa iyong pangalan habang ako ay nabubuhay at humihinga. At kung gusto mo maging faithful caller ni Lord, I'm inviting you to stand up before the presence of the Lord. Habang pinapasalamatan natin siya sa kabutihan niya sa ating mga buhay. Lord, maraming salamat. You are always available for each and every one of us.
Kahit minsan yung mga gusto naming sabihin parang petty naman, ang babaw lang naman. Pero gusto mo, Lord, sabihin pa rin namin sa iyo. Gaya sa isang anak na nakikipagkwentuhan sa kanyang tatay. Brother, wala naman kasi akong concern. Nasasabihin kay Lord, kung wala kang concern, makipagkwentuhan ka lang kay Lord. Tawag ka sa Kanya at makipagkwentuhan ka, Lord. Ito po yung ginawa ko sa buong araw. Kumain po kami sa ganitong lugar. Masaya po kami, yung family namin. Makipagkwentuhan ka. Never ever forget, you are a child of God. Hindi lang maalala natin si Lord kapag may hihingin tayo sa Kanya. Pag may gusto kang ikwento, tawag ka sa tatay mo na nasa langit. Tay, mangungulit kami sa'yo, kakato kami sa pintuan mo, maglalambing kami sa'yo, araw-araw. At wala kang magagawa, Lord. Sa unlimited calls na marireceive mo everyday, laging kasama yung pangalan ko sa mga callers. Napakasarap na ganun yung i-commit natin sa harapan ng ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Saan manggagaling ang tulong ko, Panginoong Jesus? Ako ay dinggin mo, pag-asa ko ay sa iyo. Magtitiwala ako, pag-ibig mo lagi ang sandigan ko. Saan manggagaling ang tulong ko, Panginoong Jesus? Ako ay dinggin mo, pag-asa ko ay sa iyo. Magtitiwala ako, pag-ibig mo lagi ang sandigan ko. Pangalan mo ang tatawagin ko, Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Tapat ka, Jesus, sa buhay ko. Hallelujah, Jesus. Sa bawat sandali ng buhay kong ito, Panginoong Jesus, di ka nagbabago mula noon at ngayon. Tapat ka sa pangako mo, pag-ibig mo lagi ang sandigan ko. Pangalan mo ang tatawagin ko, Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Tapat ka, Jesus, sa buhay ko. Jesus, ikaw ang liwanag. Panginoon, hatid mo'y pag-asa sa lahat ng tumatawag. Jesus, ikaw ang tagapagligtas. Jesus, ikaw ang liwanag. Panginoon, hatid mo'y pag-asa
sa lahat ng tumatawag. Jesus, ikaw ang tagapagligtas. Pangalan mo, Panginoon, ang aming kukulitin at tatawagan araw-araw. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Tapat ka, Jesus, sa buhay ko. Pasimulan nating purihin, pasalamatan ng ating Panginoon. Hallelujah, Jesus! Hallelujah! Pangalan mo ang tatawagin ko. Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Tapat ka, Jesus, sa buhay ko. Pangalan mo ang aking tanggulan. Pag-ibig mo ang aking kanlungan. Ikaw ang aking kabulihan, sa'yo'y mananahan. Ika'y sapat kailan pa man. Jesus, ikaw ang liwanag. Panginoon, hatid mo'y pag-asa sa lahat ng tumatawag. Jesus, ikaw ang tagapagligtas. Jesus, ikaw ang liwanag. Panginoon, hatid mo'y pag-asa sa lahat ng tumatawag. Jesus, ikaw ang tagapagligtas. For the last time, Jesus, ikaw ang aming liwanag, Panginoon. Ang hatid mo po, every time na tumatawag kami sa iyo, ay pag-asa. Sa lahat ng tumatawag, Jesus, ikaw ang tagapagligtas. Hallelujah. Panginoon, kami po ay totoong nagpapasalamat sa iyo at napakapalad po namin. Sapagkat patuloy mo kaming pinapaalalahanan every time na kami po ay nakakalimot sa iyo. Na-remind kami, Panginoon, pinalo kami ng iyong mga salita na ang pananalangin at pagtawag sa iyong pangalan ay pagpapakita pala na sinasabi namin kailangan ka namin sa aming mga buhay. Lord, allow to use this word. Sorry po, patawarin mo kami sa lahat ng kayabangan na meron po kami. Kapag hindi kami nagpe-pray sa iyo, parang sinasabi namin, hindi ka na namin kailangan, Lord, sa aming mga buhay. Pero ang katotohanan, kailangan ka po namin, Panginoon, sa iba't ibang area, sa iba't ibang aspects po ng aming mga buhay. Mga kapatid, sa oras na ito, kung gusto mong i-commit yung sarili mo na you will be a consistent caller ng Panginoon, pwede ba nating itaas ang ating dalawang kamay sa harapan ng ating Panginoon? Pagpapakita, Lord, sinusuko ko ang aking sarili sa iyong harapan.
Heavenly Father, in the name of the Lord Jesus Christ, naririto po kami na yung mga anak. Ikinukomit ang aming mga sarili. Tulungan mo po kami sa lahat ng katamaran na gumagawa po sa amin, Panginoon. Sa mga bagay na nagpapaging busy po sa amin, kaya nakakalimutan na namin, pinapabayaan namin intentionally yung pakikipagtagpo sa iyo, Lord. Tulungan mo po kami na ayusin po namin ang aming relasyon sa iyong harapan. At mula sa araw po na ito, Panginoon, magiging caller mo po kami. Araw-araw. Kahit simple lang yung itatawag namin sa linya mo, Panginoon, tatawag pa rin kami, mangungulit kami sa iyo. Tay, marami pong salamat sa iyong pag-ibig at concern sa bawat isa po sa amin. Babaunin po namin ang iyong mga salita sa buong linggo na darating sa amin pong mga buhay. At sa buong linggong to, lagi kaming tatawag sa iyo, lagi kaming mangungulit at kakatok sa pintuan ng langit. Lord, salamat, you are always available para sa buhay po ng bawat isa sa amin. I-bless mo po ang mga umuna sa gawain mo sa lahat ng area ng aming mga buhay. At sa pagkakaloob na amin pong gagawin, Panginoon, gagawin po namin ito na may kagalakan sa aming mga puso, ang tithes and offering na dadalhin po namin sa iyong harapan, magamit, Panginoon, para sa ikalalagupan ng Church of God, Parian, Calamba, at sa pamagitan nito, marami pa ang maabot ng mga kaluluwa na maglilingkod sa iyo. Salamat po, Panginoon. Tanging sa iyo po namin ibinibigay ang pinakamataas na papuri, kalwalatian, karangalan, pagpapasalamat na marapat sa iyong dakilang pangalan. Ito po ang aming samo at dalangin at pagtawag sa iyong pangalan. In Jesus' mighty name and all say, Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon.